aking kagalang-galang na profesor, sa aking kapwa mga kaklase, at sa aking kapwa mananalumpati, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Erica A. Goyhan, at sa hapong ito ay nais kong bigyang pansin ang isang usaping umuukit sa ating puso, sa isip at sa lipunan, ang usapin ng same-sex marriage at kung bakit mahalagang kilalanin ito sa Pilipinas. Sa pamagat na sangalan ng pag-ibig, layo kong ipakita na higit pa sa isang batas o argumento. Ang paksang ito ay tumutukoy sa isa sa pinakamahalagang pwersa sa mundo, ang pag-ibig. Sa kasalukuyan, malinaw sa batas ng Pilipinas na ang kasal ay uyon lamang sa isang lalaki at sa isang babae. Dahil dito, hindi kinikilala ang same-sex marriage sa ating bansa. Isang realidad na humahadlang sa maraming Pilipino na magmahal at mamuhay kasama ang mga taong pinili nila. Sa isang bansang ipinagmalaki ang pagiging makatao at makatarungan, bakit may mga puso pa rin hindi nabibigyan ng pantay-pantay na pagpili? Sa Family Code of the Philippines, nakasaad na ang kasal ay permanenteng uyon sa isang lalaki at sa isang babae. Dahil dito, hindi kinikilala ang same-sex marriage sa ating bansa. Isa sa dahilan, dahil dito, hindi kinikilala ang same-sex marriage sa ating bansa. Ito ay hadlang sa mga tao o sa mga LGBTQ+ na dahil dito hindi kinikilala ang same-sex marriage sa ating bansa. Hadlang upang ang mga LGBTQ+ ay wala silang karapatang pumili ng mga taong gusto nila. Bagamat ang 1987 Philippine Constitution ay walang direktang pagbabawal. Walang direktang pagbabawal. Dahil dito, hindi kinikilala ang same-sex marriage sa ating bansa. Kung kaya't may mga karapatan na may mga mahahalagang karapatan na hindi nabibigyan ng halaga. Una, ang karapatang magmana. Pangalawa, karapatang magpasya sa oras ng medical na emergency. Ang pangtatlo, karapatang magkaroon ng seguridad para sa pamilya. At pang-apat ay karapatang makabuo na malinaw na kinabukasan. Ang tanong, bakit mahalagang kilalanin ito? Madalas nating sinasabi na ang same-sex marriage ay labag sa tradisyon at relihiyon. Totoong malalim ang ugat ng paniniwalang ito, ngunit sa kabilang banda, may tinig na nagsasabi, hindi dapat maging hadlang ang isang kasarian upang pumili ng tao makasama natin o mahalin natin sa susunod na buhay pa natin o sa ating buhay. Dahil dito, hindi kinikilala ang same-sex marriage. Sa huli, may mga karapatan na ipinagkait sa mga LGBTQ+ couples, ngunit ito ay ipinagkaloob lamang sa mga heterosexual couples. Sa huli, handa na ba nating kilalanin ang pag-ibig kahit hindi ito ang nakasanayan natin? Ang paksang same-sex marriage ay hindi laban sa kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ito ay laban para sa pantay-pantay na dignidad at karapatan ng mga tao. Hindi dahil sa LGBTQ+ sila ay wala na silang karapatang magmahal. Wala na silang karapatang mamuhay. Ika nga nila, ang Diyos nga
ay hindi nanguhusga. Tayo pa kayang tao? Sa pangbukas ng aking pagtatalupati, naway mahalin at igalang natin ng pantay-pantay ang bawat tao, lalo na ang mga kapwa natin LGBTQ+ community. Mahalin natin ang ating mga kapwa LGBTQ+ community. Maraming salamat.